Magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ako'y namamangha at nagtataka sa lahat ng ating mga lingkod ng bansang Pilipino. Ngayon, oras na naman ng eleksyon, manunuyo na naman kayo. Tapos pag iniluklok namin kayo sa inyong mga tungkulin, hindi kayo nagtatrabaho na maayos katulad ng mga congressman, mga senador, mayor, kapitan. Hindi kayo mag-aayos ng magtatrabaho, kaya dapat magtrabaho naman kayo na maayos, hindi yung sa araw-araw na lang na ginagawa ninyo, magtuturoan kayo. Mangunguha kayo ng kaban ng bayan. Kinukurakot nyo lang, hindi nyo ba alam na ang mga pera na yan nanggagaling sa amin, sa mamamayan ng Pilipino. Ultimo, bumili ka lang ng tindi, meron na kaming tax. Kaya yung mga pera na yan ng kaban ng bayan ay nanggagaling yan sa mga mamamayan ng Pilipino. Katulad lang nga, magbayad lang kami ng gumamit lang kami ng tubig, kuryente, meron kami mga tax ang lalaki. Sa halip na ang babayaran namin ay 200 lang, magiging 300 dahil sa tax. Kaya dapat naman hindi nyo lang inulustay kung saan-saan yung mga pera na yan. Wala na kayong naiisip kung hindi ubusin ang pera kung saan-saan nilalagay, tapos magtuturuan kayo. Wala na kayong ginawa kundi magturuan, magsilipan ng mga nakukuha. Kasi ganito, maraming nakuha, saan dinala. Ganun na lang ang ginagawa nyo sa araw-araw, sa harap na pag magtrabaho kayo ng maayos. Hindi naman trabaho ng congressman, mayor, senador ang mag-audit. Bakit kayo nag-audit ng mga kaban ng bayan ng bansang Pilipinas? Dapat kayo gagawa kayo ng batas na para ikabubuti ng mga mamaliliit na mamamayan ng Pilipinas. Pag-isipan nyo kung paano ang gagawin para umunlad ang mga maliliit na bansang Pilipinas. Kaya kayo nasa araw-araw sa akin experience sa manonood ka ng mga balita, wala nang ginawa kundi magturuan. Wala nang ginawa kung di silipin ang mga nakuha. Kaysa marami kang nakuha, saan dinala. Ganon lagi ang narinig mo sa mga balita, mga nababasa mo sa balita. Wala nang ginawa kung hindi magturuan. Ang alam ko diyan, hindi naman dapat mga senador, mga congressman ang mga nag-audit ng mga kaban ng bayan . Dapat mayroon taga-audit yan kung saan talaga napunta yung pera na yan . Kaya kawawa naman ang mga maliliit na mamamayan ng Pilipinas dahil sa bawat bili namin ng mga produkto, bumili ng tubig, bumili ng gatas, bumili ng asukal, bumili ng kape, bumili ng asin, mayroon kaming tax. Lahat, bumili kami ng pako, bumili ng martilyo, lagari, mayroon tax. Kaya lalo-lalo na sa kuryente, ang laki ng tax ng kuryente. Kaya dapat ayun ang pag-isipan nyo na kahit papaano yung mga pera na yan dapat mailagay sa tamang kilalagyan. Dapat mapunta ron sa mga dapat ilagay. Tulad lang ng mga kalsada, mga tulay. Hindi itong magpapagawa ng tulay, isang araw lang bagsak agad. Paano na naman yan? Pumunta kayo sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya. Ang kalsada, nako, lubak-lubak, napakaputik, ang hirap.
Ang hirap dumaan lalo na pag tag-araw ay pag tag-ulan. Kasi lubak-lubak at maputik. Kaya dapat doon natin ituon. Hindi yung sa araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos. Wala na kayong ginawa kundi magbangayan. Magsilipan kung marami ang nakuha. Kung ilan ang nakuha mo, ilan ang nakuha niya. Kaya dapat hindi ganun. Pag-isipan nyo kung paano tayo unlad. Kaya naniniwala ako. Nandiyan kayo katulad ngayon. Panahon na naman ng kampanya. Parang hindi na ako na-kumbinsido na nangangampanya kayo dahil para maglingkod. Parang nawawala na akong duda na ako kasi lahat na lang ganun, puro ganun. Tapos pagdating ng walang ginawa kundi magbangayan. Pagka ang isang mambabatas na napakaganda ang layunin, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo, pagkakaisahan nyo. Kaya hindi na parang nalilito na kami, nalilito na ako kung anong talaga ang totoo Kasi bago pag araw ng eleksyon talagang maglilingkod para sa bayan, para sa mahirap, para sa tapos pagdating ng wala. Magtuturuan lang, magsisilipan lang kung ilan ang nakuha niya, ilan ang nakuha niya, ilan nakuha mo, ilan nakuha niya. Parang gano'n Wala nang ginawa ka gano'n, araw-araw na lang Kaya nakakalungkot na ang bansang Pilipinas. Maging mabuti ka, matulungin ka, nakakatulong ka, gagawin ka ng paraan para maalis sa serbisyo kasi ikaw lang ang tuwid Pero kung puro mga masasama yun, kampi-kampi sila. Tulad lang ng mga pag maliit ka lang na tao, nakakuha ka lang mayroon ako nabalitaan kumuha lang ng mangga. Kinuha lang yung mangga, kinulong, pero yung ibang bilyon-bilyon ng mga na-damage, bilyon-bilyon ng ebidensya pero hindi kinukulong. Bakit ganun? Nanguha ka lang ng manggalo sa puno kasi lumagpas sa lote nila Lumagpas bakol lang Pinakulong Namantala yung iba katakot-takot na nakaso, katakot-takot na ginawang kasalanan. Hindi nakukulong kaya wala kayong magtrabaho, kayong magbabatas. Maging patas naman kayo. Huwag yung palibasa mahirap lang, walang pera, ikukulong nyo. Pero pag kayong mga mapera, hindi nyo kinukulong. Lalaya kahit nahulihan na ng nahulihan na kung masamang bisyo. Pagka malalaki, hindi nyo inuhuli. Hindi nyo kinukulong, pero pagka yung nahulihan lang ng kapiraso, hindi na nyo pinapakawalan habang buhay na nakakulong. Kaya nakakapagtaka talaga. Kaya yun lang ang aking hinanaing sa ating mga lingkod. Kayo mga senador, congressman, mayor, kapitan, o sa man lang tungkulin nyo, mga lingkod, kayong lahat namin ng bansang Pilipinas, bansang mamamayan ng Pilipinas. Mga lingkod kayo, dapat magtrabaho naman kayo. Wala lang pagkakaiba yan sa namamasukan kami sa mga company. Kailangan magtrabaho kami. Kung bubulak-bulakbol kami, tatanggalin kami. Kaya dapat yun ang nasa isip ninyo. Mga lingkod kayo ng bansang Pilipinas. Kaya magtrabaho kayo, hindi yung magbabangayan kayo. Yun lang. Salamat sa inyong lahat sa panunood.